Pag-usapan natin, dahil ang sunod natin makakausap ngayon, paksa natin, may kinalaman ho sa plano ng LTFRB na i-retrain daw ho natin yung mga drivers natin. Lalo na yung humahawak ng manibela ng mga pampublikong sasakyan. Yung bus, yung jeep, di ba? Kadalasan nagiging sani siyempre ng road rage or aksidente. Nasa linya ho natin ang Chief ng Technical Division, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Sir Joel Bolano. Sir Joel, good morning. Welcome po sa Double Wang sa Double B. Good morning po. Magandang umaga, Ma'am Weng at Sir Weng at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Good morning. Good morning po. Salamat sa pagtanggap ng tawag namin, Sir Joel. Yung plano pong retraining ng LTFRB, yan ay mandatory at kailan po ipapatupad? Opo, Ma'am Weng. Ito pong mandatory retraining ay gaganapin po ito itong last quarter of this year kasi sa kasalukuyan po ay ongoing po yung ating konsultasyon sa buong Pilipinas para dito sa implementation. Ang unang latag po ng plano dyan, ang unahin ay truck at saka mga bus driver. Tama po ba? Tapos isusunod parang 2 years after pa yung mga PUV drivers? Tama po. Yung pong pilot implementation para ho sigurado yung pag-implement ng LTFRB ay uunahin po itong malalaki nating mga type of vehicles sa public transport. Ito pong buses at itong truck for hire. At ito ay uunahin ipapilot sa NCR at susunod po ang Region 3 and 4A. Okay. Ang gusto ko malaman, Sir Joel, anong klaseng retraining ang gagawin ng mga tsuperho natin? Opo. Dito po sa ating guidelines na nilabas, kasama ho rito yung mga modules na patungkol doon sa road safety and road courtesy, anger management, kasama ho yun. Mayroon po psychological profiling, may mga psychological test po na ibibigay po rito. Kasama rin po yung pag-respond doon sa ating mga passenger in terms of in cases of road process or emergency, kaya kasama po rin yung first aid saka yung emergency response ng ating mga drivers and conductors. Pag sinabing training, gugugulan nila ng araw ba para umattend o pumunta somewhere para mag-attend ng seminar, gumawa ng mga driving simulation, ganun. Yun ba yung training? Yes po, yung pong training nito o academy na gagawin po ng LTFRB ay magkakaroon po ng accreditation din po ng driving school kung saan po doon po magta-training yung ating mga public transport driver. At ito po ay 16 hours, so pwedeng gawin po sa 2 araw na pag-aaral doon sa ating mga accredited driving school. Pero may bayad, Sir Joel, di ba? 2,000? Tama po, may bayad po ito dahil may third party po tayo involved kasi dati meron naman ginagawa ang LTFRB kaya lang hindi ganito ka-established at ka-sustainable dahil ang gumagawa lang po yung employees ng LTFRB at hindi talaga siya sustainable. Opo, ito ho ba ay kahit paano nakonsulta ho kaya rito ang most? Kasi baka ho ito'y magiging dagdag gastusin, syempre. Tapos mawawala ho sila ng 2 araw. Para mag-attend ng seminar. Seminar training. Kita ho ang pinag-uusapan natin dito Sir Wing, alam mo, simula ng January na kakaroon na po tayo ng mga consultation lalo na po sa operator kasi sila po yung employer ng ating mga drivers. Sila yung sasagot ng 2,000? Yung sa 2,000, pwede yung operator, pwede yung driver. Okay. Depende sa kanilang usapan. Doon sa mga consultation namin, sa mga narinig namin, yung ibang operator, sila mismo ang sasagot kasi para sa kanila, ito yung investment dahil gusto nilang mas-safe yung ating mga driver. Paano pag hindi ho sila umaten yan? Yan, dahil mandatory ito, Sir Joel. Opo. Paano babantayan na lahat ay umaten? Merong ganyan na certificate siguro? May monitoring po ito. Pangalawa, may completion o certificate of completion po ito. Then yung ating po mga operator ay mandated po na sa kanila kung pag-renew o pag-apply ng kanilang mga prangkisa, ay i-require po yung mga
employee nila na driver at conductor ay kailangan may certificate na po ng Drivers Academy ng LTFRB. Okay, but renewal ng franchise ang nakataya dito, Sir Joel, kung halimbawa ang driver ay hindi sumailalim sa retraining, tama po? Tama po. Kasama po yan doon sa guidelines ng Opo. Bakit hindi ituwang ang LTO? Kasi kung ito'y personal na retraining ng mga driver, hindi ba dapat ang nakasalalay din ay lisensya po nila? Kasi ito'y husay sa pagtugon sa kalye, sa pagmamaneho, kaligtasan ng pasahero. Kargong personal yun ng driver, hindi po ba? So hindi ba dapat nakasalalay yung license instead na yung franchise? Tama po, kasi hindi naman sila pwedeng i-enroll o di sila pwedeng maging participants doon sa ating mga Drivers Academy o sa driving school kung hindi po sila, wala po silang hawak na professional driver's license. Correct Ito sa unang-unang requirement. So, hindi ka pwedeng mag-training kung wala kang hawak na driver's license. Opo. Hindi ho kaya to ima-question ang legalidad ho niyan? Yan ba yung order ho or nasa batas ho yan na dapat lahat ng mga driver ay mag-undergo nitong mandatory ng PUV, hindi private. Yung PUV, Public Utility Vehicles. Yes. Naglabas po ang Department of Transportation ng isang department order, Sir Weng, at sinundan po ito ng isang circular ng LTFRB na naging legal basis po, basehan po ng LTFRB para po ito ipatupad. At para ho ito dun sa mga patuloy na nakakaranas tayo ng mga road crashes sa public transport. Napansin natin ng mga nakaraang buwan last year, nagpatawag pa po ng meeting ang MMDA dahil doon sa sunod-sunod na mga road crashes sa kalsada na ang mga involved po ay trucks, kaya buses, even small PUJs. Marami po ba yung kaso talaga ng road rage at saka yung mga ganyang klase ng insidente kung bakit kailangan nating isama yung anger management and psychological profiling ng mga drivers, Sir Joel? Opo, Ms. Ray. Talagang doon sa mga nangyayari yung mga nakarambuan, yung bus sa isang modern unit, nag-away yung dalawa, nagpagian, nagbabaan na yung mga drivers. Even yung dalawang PUJs na nakikita namin doon sa isang report, ay patuloy pa rin yung mga behavioral problem natin kung sa ating mga driver na kailangan siguro din natin i-retraining. I think mahalaga yun, Weng. Pero para bang hindi naman ho ito unfair dun sa mga talagang sumusunod, wala ho mga violation, walang ticket na nakuha for the rest of the year siguro, tapos sila pa ho ay mag-undergo nito, dapat ibigay daw ata yan. Dun ho sa mga, meron na ho mga violation, makadalawa na o kahit isa mag-retraining at hindi ho sa lahat. Well, ito naman ay para sa lahat Sir Weng. Kasi hindi naman ibig sabihin wala kang ticket o may ticket ka ay hindi ka na pwedeng mag-training. I-retraining para ma-improve. At hindi lang naman ito yung kasama doon sa training. Even yung mga laws natin, lalo na yung mga policy guidelines ng LTFRB patungkol sa mga drivers, mga batas natin. Ang minsan magdadrive sila, hindi nila alam even the documents pag hinanap o may mga ilan na hindi nila alam kung ano yung policy. Para confident yung ating mga driver na nagmamaneho na alam nila kung anong hawak-hawak nilang authority. Opo, Sir Joel, ito lang. Sorry, partner. Go ahead. Ano hong bago sa training na yan na pwedeng masabi ng mga super natin sa public vehicles, oo nga, ito'y bago natin. Lalo na pag-deal ho sa road rage siguro. Meron ba kayong specific na pwedeng malaman how to deal with the road rage? Ganon. Well, ito po sa road rage, una nga po, kasama ko dun yung psychological profiling. So may mga third party tayo na isasama na mag-train, gano'n sa kanila. Mag-train. Yung psychometrician maybe or psychologist na pwede pong magbigay ng mga test dito na kasama po doon sa third party na kukunin po ng LTFRB. So Joel, isang punto na lang po ako. Kung may bumagsak sa anger management at saka doon sa psychological profiling, anong mangyayari doon sa lisensya po ng driver? Well, hindi naman natin sa lisensya agad yan na Mr. Ang
i-retrain nga natin siya at i-return natin siya doon sa kanilang mga operator para alam ng operator kung ano yung magiging effect ito kung ito ay magdadrive. So, i-retraining natin sila. Kung mag-fail, i-recommend, ipapaubayan nyo sa operator kung anong dapat gawin doon sa driver na yon. Correct. Alright. Kaya kasama po yan sa retraining natin. Okay. Panghuli sa akin naman, ilan ho ang inaasahan yung dapat mag-undergo nito? Ilang mga public utility drivers tayo na meron? Well, kung sa isang sasakyan na Sir Weng ay may dalawa tayong ilalagay. Ang public utility vehicle natin nasa 300 plus. More or less, mga 600,000 plus ang target natin dito. 600,000. Marami-rami. Sige. Sir Joel, maraming salamat po sa umaga. Salamat, Sir Joel. Thank you, Mr. Weng. Thank you, Sir Weng. And Thank you, good morning. Good morning, sir. Yan. Sir Joel Bulano, Chief ng Technical Division ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ano po sa Hilingan, walang pinoprotect.